We are still in our preaching series, no? Multiplying Leadership. So, muna ito ang preaching series which is gisugta ni Pastor Glenn. And last Sunday, no, Brother Carl discussed the three major lessons from Joshua's leadership. No? So, naka-remember ba mo ito mga igsoon? So, recap lang nato. Ang first nga major nga lesson is courage rooted in faith. No? Kana daw kaisog nimo nga nag-ugat sa pagtuo, no? Which is pagtuo nimo sa Dios, dili pagtuo sa imong kaugalingon, no? So pagtuo nimo sa Dios. So mo na ang gidiscuss ni Brother Carl last Sunday, and ang second nga lesson is obedience and dependence on God, no? So makita nato nga sa kinabuhi ni Joshua, no, nga grabe ang iyang obedience, no? Grabe ang iyang dependence sa Dios, nga every now and then pag nasa mga problema, mga struggle sa life, no, or sa iyang pag-lead sa katawhan sa Israel, no, is mudangop gayon sa Ginoo, no, which is mo na gusto sa pulong sa Ginoo karon nga ipa-learn sa to, no, nga every time nga magkinahanglan ta, no, kailangan gyud nga sa Dios gyud ta una nga mudangop, no. Nga ikatulo, leading by example and service. No? So makita nato sa kinabuhi ni Joshua, no, or nadungog nato last Sunday nga si Joshua is nag-lead yun siya by example. No? So siya gyud nanguna. Actually before sila ni adto sa promised land sa Canaan, no, gipadala ang I think 10 or 8, no, o I'm not mistaken, no, spies, no, nga moadto dito sa 12 nakuha duha. So 12 spies nga madto dito sa Canaan, tapos duha lang ang nakabalik, no? Kato si Caleb ug si Joshua. So sila gyud ang nanguna. No? So in Joshua's time, no, it was declared by most of the scholars as Joshua generation, no. Actually, gi-research na ko na anong gitawag ang time ni Joshua as Joshua's generation, murag iyaha gyud ang highlight ba, no, yang generation ang highlight. Kay ngano day, before si Joshua na appoint, no, nga mo lead sa people of Israel, no, si Moses, no, siya ang nag-una, no, si Joshua ang successor. But during sa time ni Moses, grabe ang disobedience sa people of Israel. O grabe sila na nalayo sa Ginoo. So that's why during sa time ni Joshua murag yung gilimpyuhan sa Ginoo ba, no? Matong sa Old Testament mabasa nimo dito nga mga tao nga katong nagsimba sa ilang Dios nga golden calf kaon sa yuta, gisunog sa kalayo, no? So inanang nahitabo sa ilaha. No, moto nga sa time ni Joshua nagkaroon og new generation, which is the Joshua generation, no, which implies a fresh start, a new beginning, no, nga bag-o na pod nga sinugdanan. So God raised a new generation of faithful and obedient people of God through Joshua's leadership. And actually mga igsoon, no, kita kabahin tato, no? Agree ba ka na igsoon, no, nga part ka sa Joshua generation? No, nga kani ang bag-o nga generation, dili na tong generation nga sige reklamo, no, or generation nga kanang disobedient. No, we are the new generation, no. This is the Joshua generation, and I hope, no, nga maging convinced ta na mga igsoon. So karon mo proceed ta sa topic, no, nato karon, which is multiplying leadership, no, mao gyapon sa multiplying leadership nga preaching series, the three major lessons from Nehemiah's leadership. No? So, muna ito ang i-discuss karon si Nehemiah. No? Kinsay kapamilyar ni Nehemiah dere, no? Nakadungog na batana or na may classmate nga Nehemiah. Dito siya mauha. Si Jeremiah lang daw. No, so Nehemiah nga katong nasa Old Testament, no? So nako ipakita nga kuan, mao na si Nehemiah daw, no, nasa sa likod sa walls sa Jerusalem, no. So actually mao na tong istoryahan karon unsa day ang contribution ni Jeremiah na noon. Nehemiah sa Jeremiah na unsa ang contribution ni Nehemiah sa people of Israel, no. So the first three major lessons from Nehemiah's leadership. So the first lesson nga to ang i-tackle karon or atong i-discuss is
Supplication to God changes everything. No? So mo na ang first nga lesson nato. Ug I hope nga mag-grasp na to ang message ani mga igsoon. No? So supplication to God changes everything. Unsa din ang supplication igsoon? Mga pagpangamuyo, mga paghangyo nato dira sa Dios. No? So murag gyapon siya og kaning prayer, pero ang supplication is nagabeg ka ba or nagahangyo ka sa Ginoo. No, so supplication to God changes everything. So asa tong anchor verse no, makita siya sa Nehemiah chapter 1 verses 3 to 7 and 11. So basahon ako diri. No, they said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. So gamay lang nga backstory ani no, si Nehemiah wala siya sa Israel ani nga time. No, so nasay gipangutana nga mga paryente niya or yung mga kanunuan dito no nga ni adto sa Persia, which is si Nehemiah na siya sa Persia, no, o servant siya sa king sa Persia, which is si Artaxerxes, no. So atuan na mabasaon niya. So muna ang backstory, wala si Nehemiah sa Israel or sa Jerusalem, no. So nasa mga tao nga gipangutana gikamusta niya kamusta ang status karon sa tuang nation, no, sa Israel. Kaya ang Israel ato nga time is bag-o sila gi-colonize or bag-o sila gi-atake sa Babylonian Empire. So moto nga grabe ka destroy gid kayo ang ilang mga walls nga bungkag, ilang mga gates gipang sunog, no. So basahon ako diri, they are in great trouble and disgrace. So motoy tubag sa iyaha sa katong mga tao ngayong gipangutana. So the wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. So mao tong ang wall daw gibungkag, ang mga gates no nasunog sa kalayo. In verse 4, when I heard this, I sat down and wept. So mao to ang iyang reaction no ni Nehemiah. Grabe ang iyang kung ibutang nimo yung kaugalingon karon kang Nehemiah ba. Si Nehemiah grabe kay kapatriot, no? Kanang love for his country ba. No, grabe ang love for his country, sa iyang nation. So grabe ang nabati no nga subo, no. So I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted and prayed to God of heaven. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands. In verse 6, listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. No? So gi-admit ni Nehemiah no, nga nakasala daw siya sa Dios ug even ang iyang tibuok nga pamilya. And we have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses. So in verse 11, O Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put into his heart to be kind to me. No, sumuna ang iyang paghangyo sa Dios, no. Grabe ang supplication sa Ginoo, no. Iyang giampo nga Lord, datagig pabor, no, pabori ko nga mahimo nga maging kind ang king sa kuha. No, in those days I was the king's cupbearer, no. So mao din ni ang kaning tawag aning trabaho no or status ni Nehemiah, no. He is the cupbearer, no, or king's cupbearer. So naba mo idea unsa nang cupbearer, magula naman kay sa tuwa karon, no. No, but sa ilang time no sa monarchy no nga mga empires, ang cupbearer kung mo na imong trabaho igsoon delikado kayo na, no. Ngano di ay kay ikaw tigtilaw sa inumon sa hari, no. So before na mo inom ang hari sa kaning wine nga i-offer siya, or kung tayo na mga foreigners no nga mga officials pod maghatag og gifts niya ipatilaw sa hari, before na niya tilawan, ikaw sa ang una mo tilaw, so ikaw ang una matigbak, no. Mo nay duty nimo as a cupbearer. So mo to nga delikado kayo ang trabaho gyud ni Nehemiah, but also si Nehemiah is nasa sa high-ranking na official. Kay sunod gud siya sa hari. Kato lang gyud nga pag nay mohilo sa hari, siya gyud ang mauna. No? So mo ang trabaho ni Nehemiah, no? Naman siguro picture dira. So mo na si Nehemiah kuno, no? Gi-draw ra man na. So unsa ang response sa Ginoo no sa supplication ni Nehemiah? God's response to Nehemiah's supplication. So mabasa nato in Nehemiah chapter 2 verses 1 to 6. Early the
spring in the month of Nisan during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine. So I had never before appeared sad in his presence, no. So never daw siya nga kanang nagmugot sa dihang nag-offer siya sa king. Kay ano day kung magmugot kay igsoon, no, ang imong dangatan kuan gyud mapunggutan jud kag ulo, no. Kay kung ikaw ang hari, no, di mo kaganahan nga nay nagsilbi sa imo nya kanang mugot kay gnaong, no. So mo ni ang nahitabo. So grabe si Nehemiah ka frightened ba, no, afraid kay siya, hadlok kay siya, no, but dili ma-hide sa iyang dagway nga nagsubo gyud siya tungod sa nahitabo sa young nation Israel, no. So the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me, no. So wala man ka nagsakit, murag wala man ka nagsakit sa kung pananaw mo gingon sa hari. Nganong kuan man kay ka, no, masulubon man kay ka. So you must be deeply troubled. Then I was terrified. Sumoto nang hurog na siya. Pero tinan niya hadluka kay nakaingon ang hari sa iya nga, uy, nagmugot man kadra, no. Sa day gusto nimo, murag inana ba ang dating, no. So, but I replied, long live the king. How can I not be sad? For the city where my ancestors are buried is in ruins, and the gates have been destroyed by fire. Sumoto, yang gisugilo, no, yang giingon sa hari unsay nahitabo mong nganong sad siya, no. And the king asked, well, how can I help you, no? So nangutan ng hari saya, unsa may matabang nako nimo? With a prayer to God of heaven. So before siya ni respond, ni ampo sa gid siya, no. So inana tanaw nimo ba ang character ni Nehemiah, grabe niya ka dependent, no, sa Dios, no. Before siya mo take og step, no, mo asa gid siya sa Ginoo, no. So moto nga nagampo siya sa Dios. And I replied, if it please the king and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried. The king with the queen sitting beside him asked, how long will you be gone? No, so murag ka nang nabitaw kay katabang niya nang hidba nga mo uli isa ko sa mua, no. So nato nitubag ang hari ug ang reyna nga unsa makakadugay mo balik, no, kay mangita na lang miglain murag na ang kuno ang dating ba. But mo to nga gipangutana nila, so how long will you be gone? When you will return? And after I told him how long I would be gone, the king agreed to my request. So mo ni ang nahitabo, no. So dako kayo nga pabor igsoon nga si Nehemiah nagkaroon siya og access sa king. But unsa pay mas labing dako is ang kasing-kasing sa hari na humok, no? Kay kung pwede mo kay kanimanggong Persia, actually ang Persia dili po na sila in good terms sa Israel, no? So ihayran na sila gubot, no, sa unang panahon. But si kaning Nehemiah, no, na nahibal-an sa yang hari nga taga-Israel, nya inatong hitabo nga nagkagubot dito, nabungkag ang ilang city. And dito nimo masabtan ba, no, nga si Nehemiah wala gyud siya nagsalig sa iyang access, no. Wala siya nagsalig sa iyang kaning kibali mga connection ba. No, kay kabalo siya nga ang hari kung unsay maisip ana buhaton gyud na. So kung wa siya nalipay nga nagtan-aw sa kang Nehemiah nga nagmugot, pwede kayong ipapatay niya si Nehemiah. Inana ka sa yun lang, no? And pwede kayo sa katungat ngatak na pwede kay nga dili tabangan sa hari. Kay tungod unsa may labot nako na imuha man ang nation, ako naman ako ang business dire. No mo to nga nihangyo si Nehemiah sa Dios, no, nga nangamuyo siya, no, supplication niya, no, sa Dios nga humukon ang kasing-kasing sa hari. So note, prayers and supplications to God changes not just the situation, but most importantly, it changes the hearts for both the one who is praying and the one who prayed, the one being prayed for. No, sumodi na reality mga igsoon, no, nga ang pag-ampo ug pagpangamuyo diya sa Dios makausab dili lamang sa sitwasyon. No, many times no naga-pray ta nga Lord, usaba ang situation, no, usaba ang kaning inaani nga pamalakad. No, natay mga supplications sa Ginoo nga Lord, ang Pilipinas, grabe ang corruption Lord, usaba nana. No, but kabalo ba mo mga igsoon nga during this time nga naga-pray ta, no, when we are in the atmosphere of prayer, no, God does not just change, no. Yes, gina-change niya ang situation, but dili all the time nga ang situation lang iyang i-change.
also ang imong kasing-kasing o kasing-kasing sa imong ginampo. So that is very important mga igsoon. No, kay kabantay ka mga igsoon, the more ta naga-pray, the more nga imong kasing-kasing magkaroon og care sa uban. The more ka naga-pray, no, the more nga imong kasing-kasing magkaroon og kanang sense of humility ba. Nga dili ang imong kaugalingon na imong isipon apan ang care na sa uban. Kung imong balansiyon karon no, si Nehemiah, dili man iyang personal nga care ang iyang gi-approach sa Dios, no, gihangyo niya nga Lord, ang ako ang balay, no, wala pa natukod, no, i-bless ko Lord, di man inana. Supplication niya is, Lord, no, pabori ko nga ang hari, no, dili masuko sa kuha kay gusto ko nga muuli sa mo. Mo nang iyang supplication, no, sa hari. So, mo to nga ang pag-ampog pagpangamuyo diha sa Dios makausab dili lamang sa sitwasyon apan usab sa kasing-kasing sa nagaampo ug sa iyang ginaampo. No, nausab ang kasing-kasing sa hari. No? Before approaching the king, Nehemiah was filled with so much fear and doubts. Yes, no, that's true. No, mo gitong niampo gid siya sa Ginoo kay tungod nga nag-doubt siya or grabe yang kahadlok siyang kasing-kasing yang kinabuhi ma at stake, no? But because he surrendered his burdens to God, his heart was changed from fear to courage. No? So, mo to'y unang effect during sa iyang prayer. Nung ayang kasing-kasing na napuno sa kahadlok, no, ni-transform, gi-change sa Ginoo into a courageous, no, nga kasing-kasing. And it resulted in an answered prayer, which is changing the heart of the king. Sumoto ang resulta, no? Sa iyang prayer tulo ang nahitabo, no? Na change ang atmosphere, no? Nga nawala na tong grabing nga kabalaka, yang kasing-kasing nausab, no? Nausab yang kasing-kasing nga napulian og kaisog. Ug ang ikatulo nga nahitabo is nausab pud ang kasing-kasing sa king. No, nga nahimo nga naluoy pud siya, no? Gihatagan niya mercy, no, si Nehemiah. So, in Proverbs 21:1, no, the king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. So, saan din natin ipag-relate sa tuwang kinabuhi, mga igsoon? No? Na many times sa tuwang life, mga igsoon, usahay, ang atuang pagtanaw sa mga tao ba, labaw nagkalaban kayo nato, no? Sila gid ang atuang kani, mao gyud ni nga person ang ako ang kaaway. No? But you know what, mga igsoon? No? God is encouraging us, no, to have this kind of heart, no, nga mo pray ka in behalf sa other people. No? Kaya the moment nga nagapray ka sa kinabuhi sa ubang tao, igsoon, no? Imong kasing-kasing mahinay-hinay og kausab, ug ang kasing-kasing sa imong ginampo, hinahinayon pud og usab sa Ginoo. No? So it's very important. So if you are in the situation karon, mga igsoon, no, that you are being persecuted of your faith, no? Nga imong ginikanan dili mo sugot sa imuha nga mosimba. No, or imong mga barkada ginakantsawan ka kay Ginoo naman kay kabay, seryoso naman kay ka. You know what is the best thing that you will do? It's to pray. No? Because ang access man gud igsoon, wala man gud tay access silang kasing-kasing nga kitay mo usab silang heart nga sabton gyud ta nila, mga igsoon. No, it is God, no? The heart of the king is in the hands of God. No? So bisag kinsa pa nga tawo, igsoon, no, ang ilang kasing-kasing nasa kamot sa Dios. No, so kung gusto ka mangayog pabor, no, pwede na nimo ma-apply even sa imong business, sa imong trabaho. No, naga-pray ka nga, Lord, increase ko sa kong sahod. I-pray nimo nga, Lord, mabutan unta ni ako ang client, or nana, no? Or ako ang boss. No, paboran unta ako sa akong boss. Pwede ri kay na sa igsuon. No? Nga imong ipangamuyo sa Ginoo, ihangyo nimo sa Ginoo nga mausap ang kasing-kasing sa tawo. Labaw na sa mga tawo nga dili nimo ganahan. No? Sa mga tao nga nakay dili maayo nga or masamang tinapay, no? Nga dili okay ang inyong terms or relationship ninyo, you can pray for them. No? By that, igsoon, first nga effect ana is imong kasing-kasing mausab towards sa ila. Okay, kaduha, ilang kasing-kasing pud usabon sa Ginoo towards imo. Pero ay pud kanang murag instantly mag-expect yung kadayon, no, nga Lord, ampo naman ako ni, so okay na gyud mi ato, dili inana. No? God has His own plans, no? God is in control of everything, no? Ang imong duty, igsoon, is to surrender it to God, no? Mo nang supplication, imong itugyan sa Ginoo, no? So, running to God, take note, running to God for help is not a sign of weakness, but rather an evidence of courage and full submission to God's domain, no? And making God as the
first option and not as a last resort, no? So ang pagsangpit nato sa Dios dili nagapakita og kahuyang, hinuon kini nagapamatuod sa kaisog ug pagtahod nato sa Dios. Isip giila nga ang Dios ang atong unang kadangpan. Yes, that's true, igsoon. No, nga ang ato ang pag-approach sa Ginoo, because many times, no, or most of the time mga igsoon, mas dali ta makaduol sa tong beshies, no, mga friends nato. Makatug-an ta sa itong mga problema sila. Mas dali nga muduol sa ito ang ginikanan. Mas dali nga muduol sa mga tao nga close sa ito, Aigson. Nga mo share ta sa itong problem. Nga inana, no, mag-granta, sa imo ang kuhan. Dali ra kayo nga makashare sila. But you know what, mga Aigson? No? Let us make this as our kaning kibali virtue ba, no? Nga every time nata sa situation nga maipit, Aigson, or even ka hindi pa ka maipit, ka nang gusto kag pabor, no? Ask God first, no? Si Lord ang unang i-ask, no? Dagan una sa Dios. Because most of the time, no, mabutang na to si Lord sa last resort. Nung wa man nag-work tanan Lord, ni-approach na ko ani nga tao, ni-approach na ko ani nga person, wala man nag-work. So murag ikaw na gid siguro bahala ani tanan. Murag inana ba? Nanang idea bitaw. No, nga dira na ta mo duol sa Ginoo pag wala na gyud. Wala na matiti. No? But what God wants us to do, igsoon, like the life of Nehemiah as an example, no? Nga pagkadungog niya sa problema, pagkadungog niya nga grabe siya nasubo, grabe dili ko gusto sa nahitabo karon sa kuwang mga katawhan, no, sa Israel. Unsa yang gibuhat? Grabe niyang hilak, wala sa iyang kwarto but didto sa Ginoo. No? Grabe niyang hilak sa Ginoo. Grabe niyang hangyo sa Ginoo, Lord, grasyahi, pabori. No? So inaanda din siya igsoon, no? Make God as your first option, not your last resort. Nga dili siya ang mahimong pinakalasan ni mga option igsoon. Nga dira na kamuduol sa Ginoo pag dito na nagkayamukat na tanan. No, himua siya nga first igsoon. No? So in Nehemiah chapter 4 verses 1 to 5, no? Sanballat was very angry when he learned that we were rebuilding the wall. So katong mga kaaway ni Nehemiah. So nahitabo na gito, no, nga gipaboran man siya sa hari nga makauli siya sa ila, sumoto nga ni uli siya, no, niadto siya dito sa Israel. Sumoto ila nang ginahinayon nag-rebuild ang wall. So he flew into rage and mocked the Jews. No, so mato nga suko kay itong mga kaaway niya. Tapos niadto daw siya sa giduol siya atong iyang mga kaaway o gipang-mock daw, no, gipang-mock sila. Saying in front of his friends and the Samaritan army officers, what does this bunch of poor, feeble Jews think they are doing? Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Do they actually think they can make something of stones from a rubbish heap and charred ones at that? Tobiah the Ammonite, who was standing beside him, remarked, that stone wall would collapse even a fox walk along the top of it, no, grabing kantsawa, no, gikantsawan sila nga ang katudang wall daw nga ilang itukod bisan daw ang fox, no, sa manakadako ng fox murag iring guro nana, no, nga pagmutungdong na dito mabuskag na daw. So inana nga gikantsawan sila, no, giragaraan sila. Unsay respond ni Nehemiah mga igsoon, amazing kayo, no, gimak siya, no, grabe ang pag-BI sa ilaha, no, giragaraan sila. Ang respond ni Nehemiah, then I prayed. No? Kita niyo ang kasing-kasing ni Nehemiah, no? Sa problema, no? Sa mga pagsulay, no? Unsa yang first nga respond, no? Then I prayed. Wala niya gisuntok tong mga kaaway igsoon. No, wala niya kuan nga nang murag kanang balsanay sila ba, wala, no? Ang iyang giuna gi-respond is nagpray siya, nagampo siya. Hear us, our God, for we are being mocked. May their scoffing fall back in their own heads. And may they themselves become captives in a foreign land. No, so gihangyo niya sa Ginoo nga unta Lord, no, ma-experience nila kung unsa nila ang ginabuhat sa mga karon. No, nga sila pod mismo makapted daw sila, no, madakpan daw sila sa mga foreigners pod. Do not ignore their guilt. Do not blot out their sins, for they have provoked you to anger here in front of the builders. No, so Nehemiah was the access actually kato kung balansiyo na to mga igsoon, no, si Nehemiah ning dangop una sa Ginoo, no, mao to yang gikuan murag kanang kana bitawng bata nga
magpalaban siyang papa ba, no? Muna ang gibuhat ni Nehemiah. So, actually si Nehemiah na siya access sa hari, di ba? Mao gito gisugtan siya, no? And actually napod to na sulat dito nga gipadalaan pud siya og mga guards niya kay nangayo siya access nga dili siya mahilabtan samtang nagabiyahe siya padulong sa Israel. So mo to nangayo siya access nga every cities nga yang magian ipapass lang siya tungod kay kuan siya kaning servant siya ni King Artaxerxes, no? So Nehemiah has the access to the king of Persia for protection, but he didn't run to the king. Instead, he ran to God, acknowledging that God is his first line of defense, his trustworthy ally. He sought after his true master. So inana ang gibuhat ni Nehemiah igsoon. Wala siya ni dagan o nagpalaban sa hari. Kamo ha, grabe astig kay mo. No, pwede kay ta mo ipalampurnas sa akong hari ba? No, pwede kay to buhaton ni Nehemiah ato nga time. But wala siya ning dagan sa hari. Dito sa nidagan sa tinuod nga hari, which is ang Dios, iyang tinuod nga master, no? Kay kabalo siya nga ang Dios mao yang first line of defense. No, may we have that kind of confidence igsoon. Every time nata sa situation nga maipit igsoon, no? Do not forget your first line of defense, which is God. No? Siya ang pinakauna nimo nga modepensa sa imo igsoon. No? And he is a trustworthy ally. No? Giingon padre ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So that is the instructions of God, no? Sa tuang mga Kristohano igsoon. Every time, no, atakihon ta sa anxiety, no, atakihon tag mga problema, tistingan ang atuang pagtuo mga igsoon, no? What is your first response? It's to surrender to God, no? Nga imong itugyan sa Ginoo through supplication, through prayers, no? Nga si Lord ang imong ginasaligan nga makinaunsa man, no, ang Dios ang matuman. No, note, some battles could not be won by fighting on the same ground. So that's the reality. So kabalo ba mo sa reality sa animal kingdom, no? Nga the moment nga mag-away ang eagle o ang snake, no? Ang eagle pag naa siya sa ground, no, makig-away siya og snake, wa siya kaya, no? Kay ngano ang snake territory man niya ang land, no? But the moment nga ang eagle dalon niya sa hangin, ang snake, no, dalon sa eagle ang snake sa hangin, no, ang snake wala nay umoy, no, wala na siya kusog. Kay tungod ang eagle po is ang domain niya or ang iyang area, gyud, no, territory niya is ang hangin, no. So it's the same thing sa tuang spiritual life mga igsoon. If you are struggling if anything sa imong kinabuhi karon, no, you are trying, bisag unsa paningkamot nimo ba, no, grabe na nimong effort, no, paningkamot na kag maayo, pero dili gid mo effect, basig mali ang imong battleground, no, basig mali ang imong ginalabanan igsoon, dili na mo ang imong area, because some battles could not be won by fighting on the same ground, but through prayer and supplication we are changing the battlefield, no, nga kung naga-fight ka sa natural realm igsoon, through prayer and supplication, you are bringing your problem in the realm of God, no? In the supernatural realm, no? From natural to supernatural, from flesh to spirit, from defeat to victory. God changes everything when we bring the situation in His domain. O nganong assurance, no, nganong naay assurance or guarantee igsoon nga mahimo kang victorious the moment nga i-pray nimo siya, no, dalon nimo imong problema sa tiilan sa Ginoo, nganong magkaroon kag assurance nga from defeat to victory, mahimo kang victorious kay tungod, no, mamantoy territory sa Dios, no? The supernatural. So everything sa imong kinabuhi nga problema nimo karon, everything nga imong gina-struggle sa imong life karon igsoon, dala siya, no, sa domain sa Ginoo, which is the supernatural realm, no, through prayers and supplication. And let's see igsoon unsay kaya buhaton sa Ginoo, no? So, nasabtan ba to mga igsoon, no?
nga atuang problema sa tuang life, no, any struggles, even atuang mga sala, no, sa tuang kinabuhi nga sige balik-balik igsoon. No, the thing ay mong nindot nga buhaton na surrender it to God, no. Bring it in the feet of God through prayers and supplication. So let's proceed sa tuang second na major lesson, no, nga ma-learn nato sa kinabuhi ni Nehemiah. No? Second point is purpose-driven vision breeds unity, no? Ang vision daw nga driven by purpose, no? Mo breed daw na, no? Or mo influence daw na sa mga tao nga maging united. So asa na to na siya makita, no? In Nehemiah chapter 4 verses 10 to 11, no? In verse 10, then the people of Judah began to complain. The workers are getting tired. And there is so much rubble to be moved, no? Daghan pa daw kay bato nga ituklod, no? Kapoy na kay sila. So we will never be able to build the wall by ourselves. So meanwhile, our enemies were saying, before they know what's happening, we will swoop down on them and kill them and end their work, no? So during ani nga time mga igsoon, no? People were overwhelmed with exhaustion and fear of death, no? Grabe nga kakapoy, no? Over-fatigue na sila sa sige nila build sa wall. And napagyoy mga threats, no, sa kaaway. So grabe nila ka-overwhelmed, no? That anytime the time will come and swipe them all, no? So nga ang enemy mo kalitrag abot og pangpatyon sila, no? So mo na ang situation, no? Naman ay image dira, no? O nga nagatrabaho sila. Tapos grabe sila na puno sa kahadlok, no, o kakapoy. Imagine na na igsoon, no? Inana ang situation sa imong mga trabahante ba, no? Nga gikapoy sila, no? Grabe sila ganing kahadlok, no, nga anytime pwede sila atakiyon sa kaaway. No, but kabalo mo sa inindot kayo ning nahitabo, no? In verses 13 to 18, ingon pa diri. So I placed armed guards, no, si Nehemiah nagplace daw siya mga guards, no? Behind the lowest parts of the wall in the exposed areas, I stationed the people to stand guard by families, no? Ang katong mga pamilya, no? Nag-guard daw sila, no? Armed with swords, spears, and bows. Then as I looked over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, "Don't be afraid of the enemy. Remember the Lord, who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes." Kani ba, may imagine ako ba? Nga kanang, mura bitaw katong, amot kita mo itong salida nga 300, no? Nga singgit siya dito. No? Nga kanang murag nag-battle cry sila ba? No? Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. No? So inanang gibuhat ni Nehemiah. When our armies heard that we knew of their plans, when our enemies heard that we knew of their plans and that God had frustrated them, we all returned to our work on the wall. So mo to'y nahitabo, no, nga pagkabalo daw sa mga kaaway nga nahibalaan ang ilang mga plano, no. So mo to nangahadlok sila o sila nibalik sila trabaho. But from then on, only half my men worked while the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah, who were building the wall. The laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. So inato ang situation, no? Sa pikas kamot ay martilyo ba unsa to ilang ginagamit nga pang panday or pang tukod sa wall. Sa pikas kamot nagunit pud sila og kaning hinagiban, no, weapon. All the builders had a sword belted to their side. The trumpeter stayed with me to sound the alarm. You know what is so amazing ani, no? So mao to nga inana ang ilang situation, no, nga naga-build sila sa wall while nagabitbit pud sila og nagaandam pud sila nga anytime na imo atake pininsingay gyud ni inana ang ilang kuan ba ilang situation ato nga time, no? So kabalo mo unsay naka-amazing, no? A good leader must first be caught or convinced by the vision that God put in his heart. And if he is faithfully and purposely
fulfilling the vision, it will influence the people to be united, not because of the leader's charismatic and flattery words, but because of the sincerity and commitment they will witness. So mo din na igsoon. Now, the moment day nga ang leader, which is kato si Nehemiah, grabe ka convince sa vision nga gibutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. No? Unsa gibutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, no? Nga matukod ang wall ug magkaroon og liberation or freedom ang katawhan sa Israel. So muna gibutang sa kasing-kasing nga burden, no? Ni Nehemiah. No, grabe siya na consume, grabe siya na convince, no, na this is the will of God. No, nga matukod ug balik ang wall. This is the will of God nga ma-set free ang people sa Israel. So sa kagrabe niya ka-convince mga igsuon, no, and faithfully iyang ginabuhat, no, ang iyang task which is ang pagtukod sa wall, no. Ang mga tao naturally, no, or automatically ni uyon sila kang Nehemiah. Naging united sila sa vision ni Nehemiah. Igsoon, in our time karon mga igsoon, no? Kinahanglan nato magkaroon og one vision, no? Nga maging convinced ta so that people will just be united in our vision. No? So, moto ang nahitabo. Dili ang mga tao wala sila na convince sa kaning flattering words, no, nga gitik-gitik sila, no, ni Nehemiah nga sabay lagi ko ninyo ani bitaw mga hitsuraan bitaw ka mga nga tirada dili, no. Ang naka-convince sa mga tao nga naging united sila sa vision ni Nehemiah because of his commitment o grabe nga conviction, no. Grabe siya na convince nga kanang pagtukod sa building or pagtukod sa wall is madayon gyud na, mahitabo gyud na siya kay will na sa Ginoo. So in our lives igsoon, no, if you are so convinced of the will of God, nga imo nang buhaton kay tungod mo na will sa Ginoo igsoon, no, be convinced of it and let's see, no, mga tao sa imong palibot igsoon maging united in one vision sa imuha, no. So kabalo ba ta sa tuang vision sa church, no, naman dira or na diri, no, making disciples, changing the nation. That's the vision of our church. And I want us everyone right now igsoon na maging convinced ta na nga vision. That we will be one and united with this singular vision. It's to change the world, to make disciples. No? Because kani nga vision igsoon, this is the will of God. No? Tuo ba tana? No? Can you say amen? No? That this is the will of God to disciple people and to change the world. Because you know what? Tanawon nimo karon igsoon, no? Daghan kitag reklamo unsa man ang government karon gabi ka corrupt. No? Nga-expose na. Kung unsa ka grabe nga corruption, but you know what is lacking nganong nabuhat na sa tao? Because they don't have faith with God. They don't have relationship with God. They are not being discipled. They are not being mentored by godly men. No, that's the result igsoon. If the people will draw back from God, no? Nga muatras sila, magpalayo sila sa Ginoo, the result is corruption. The result is immorality. The result is murder, chaos, crime. No? Dili nimo na mabasol sa tao. No? Kaya nga momong guna ang nature sa tao. Imong kasing-kasing daotan. That's the nature. The origin of sin. Nga tong kasing-kasing na puno sa kadautan igsoon. Ug ang makatambal lang ana is ang Dios, ang balaang dugo ni Jesucristo that will transform your heart, no, nga mahimo kang born again ug ma-change ang imong desires sa imong life, no. So this is our vision to influence our city, no, to influence the people around us. But first, we must be convinced of this vision. This singular vision, this focus, no, na make disciples, changing the nation, changing the world. No? So, I hope mga igsoon, no, ma-receive na to ni, makoth na to ni, no, nga madakpan ka ani nga vision igsoon, ma-convince kasi imong kaugalingon nga mo ni ang will sa Ginoo. Yes. Yes, will sa Ginoo nga mo prosper ka sa imong life.
Will sa Ginoo nga makagraduate ka sa imong pag-eskwela. Will sa Ginoo nga magkatrabaho ka. No, will sa Ginoo nga moasenso ka sa kinabuhi igsoon. But you know what is the greatest will of God? It's for you to stand up, to rise up, and influence the world. No? That is the vision that God wants to plant into your heart right now. And if you are ma-convince ka na igsoon, madakpan ka na igsoon, no? Ani nga vision, then you will see people will just follow you. People will just be united with your vision. No? So, Nehemiah had a singular vision. No? Isa ra gyud ang vision igsoon nga matukod ang walls, no? O ma-set free ang iyang katawhan. And that is to liberate his people from fear, shame, and oppression by building the walls of Jerusalem back. No, so mao lang gid ang iyang kuan. Grabe siya ka-focus ba nga maura gid akong tumong, maura gid akong tumong. No, grabe siya ka-driven sa purpose nga kaning ako ang giuli diri sa Israel, mao ni akong buhaton. No, dili siya distracted ba. No, wala siya laing kaning agenda bitaw. Nganong niuli di siya sa Israel? Itukod ang wall, no? I-set free ang katawhan. That's his singular vision, no? O kung kita mga igsoon, inaana pod ang atuang mindset, no? Inaana ang atuang ma-receive na conviction, no? Nga maging focus ta sa vision, igsoon. Mahitabo gyud na, no? He was so caught by the vision that even in the face of danger and great adversity, he didn't mind, because the only thing that fuels him to work is his hope to restore Jerusalem and bring revival to the land. No? Bisan og grabe nga adversity. Imagine na, no? Kaapoy na kay ka ang mga tao, sige pagreklamo kay pertin na nilang kapuya. Napag yung mga tao nga nag-abang lang sila ba, makapahulay lang ni gamay dunggabon ginako ni. Inaana nga set up ba, no? Naay mga tao nga naga-threat pagid sa ilang kinabuhi. But you know what? Sa kagrabe ka convince ni Nehemiah sa iyang vision, sa kagrabe niya nakot sa idea nga dapat na ako ma-set free ang katawhan. Wala to niya gipang mind igsoon. Padayon lang gyapon, tukod ra gyapon sila. Di ba? O unsay nahitabo, di ba? Iyang gi-organize, sige. Kay nanay naman day threat karon no nga pangpatyon daw ta pag magpahulay ta ani. So sige, dara ka. Half sa men, no? Niya, half sa mga trabahante niya, iyang gipagwardya. Ang uban nagpadayon og trabaho. So gi-organize niya, tapos padayon sila. Padayon sila silang trabaho. Inana da igsoon. Kung grabe kay ka ka-convince, grabe kay ka nakot sa vision, grabe kay ka nakot sa imong purpose, ngano ding buhaton ako ni siya, grabe ka nakot ana. Nasabtan nimo na siya igsoon. No, walay you will be unstoppable. Walay makapugong nimo. No? Inanay nahitabo, no? Nga si Nehemiah padayon lang gyapon siya og trabaho, no? Bisan pag grabe ang kaning kuan, grabe ang threat sa ila. O ang mga tao gikapoy na. Nireklamo ba itong mga tao diri oh? So good. Gikapoy na mi, daghan pa kay bato tulakonon. Nireklamo na sila pero pag tindog ni Nehemiah og gi-organize niya, wala na koy mabasa reklamo diri pagkahuman. No? Ni submit ra gyapon sila. Ni uyon ra gyapon sila, no? Sa command ni Nehemiah. Kay tungod nakita nila kang Nehemiah nga grabe ka sincere o grabe ang commitment ni Nehemiah. Og katumanggod na-receive po nila ang vision ni Nehemiah, no, nga para po ni sa inyo. No? Si Nehemiah naman kung si kaugalingong kinabuhi, di ba? Before siya ni uli sa Israel, hayahay niyang kinabuhi sa kingdom dito sa Persia. No? Imagine na, good, high ranking good siya nga individual sa Persia. Ang Persia atong nga time, isa sila sa powerful nga mga nation. Hayahay ang kinabuhi ni Nehemiah igsoon. But iyang gipili, kay tungod giplant sa Ginoo ang vision sa iyang heart, iyang gipili nga muuli sa Israel. Nga grabe ang struggle sa Jerusalem, no, specifically the city of Jerusalem. Nga grabe ang struggle, grabe ang corruption po dito, no, matakil nato na later on. O naguba pa gyud ang mga walls, no. So, dira nimo makita, no, ang mga tao nasabtan nila, bitaw no. Si Nehemiah, grabe siya ka-convince sa vision nga tukuro ng walls, pero pwede ra manguntag din niya na ibuhaton. Kaya naman siya galingong kinabuhi. Hayahay may ang kinabuhi dito sa... So muna nasabta nila. Nganong niuyon po sila, nganong nisabay sila sa vision ni Nehemiah, nganong nisabay sila sa gibuhat ni Nehemiah, because kabalo sila nga ang ginabuhat ni Nehemiah para rapod sa ila.
Sa kagrabe lang yun ka-convince ni Nehemiah, ang mga tao ni sabay nasa iya. No? So, mauto siya. No? Nga, his hope is to restore Jerusalem and bring revival to the land. So, unsay result? No? Ang result ato, sa kagrabe niya ka-convince, no? Grabe siya na-caught sa vision. The result is men, women, children, and elderly work together to fulfill the vision that God planted in the heart of Nehemiah. No? Sa kasing-kasing din Nehemiah. Mga tao, niuyon sila. Mga tao ni sabay saya, naging united in one, no, in singular vision, no, to build the temple. So karon ang pangutana, no, who is your Jerusalem? Kinsa imong Jerusalem? Kinsa ang imong wall nga imong gina-build karon? No? Kinsa ang gihatag ni Lord sa imo nga giatasan ka ni Lord no nga mao ni imong mga tawo nga imong i-influence imong Jerusalem, no? May it be your family, no? May it be your relatives, your close friends, your classmates, or your workmates, igsoon. They are your Jerusalem. They are the people that need the building, need the healing, need the restoration, need the revival. No, your family, your friends, your classmates, your workmates. No? These are the people. These are your Jerusalem. No? What is the vision that God planted in your heart? No? Unsa ang gitanom sa Ginoo nga vision sa imong kasing-kasing karon samtang nadunggan nimo ni? No? Klaro kayo, turo. Mabasa nato, no? God wants you, no? Nga mo stand up ka igsoon, no? Mo rise up ka igsoon ug magamit ka para sa kaymayaan sa Ginoo. No? This is the vision that God wants to plant in your hearts right now. No? To be convinced, no? Ang will sa Ginoo to change the nation. No? If you are so sick, no? Sa tuang government, grabe ang corruption, no? Ang pinakamayong buhaton, dili ang magwilga dito sa EDSA. No? Dili na mo imong maayong buhaton, igsoon. Influence the people. Here, in the local. No? In our city. Influence these people. No? Sa imong nindot nga influence sila, bring them closer to God. Because the moment ka ang tao maging close sa Ginoo, the moment ka ang tao magkaroon og relasyon sa Ginoo, no, dili na naganahan mo buhat og dili maayo. Igsoon. And wala ta kabalo unsay kaya buhaton, unsay extent sa pwede buhaton sa Ginoo. If we all, no, kitang tanan karon maging convinced ta na. No? So, mo to in Philippians chapter 1 verse 6, no, gingon ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipay. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. No, that is the promise. No? Kung gisugdan sa Ginoo karon, grabe nagkayo-kayo imong kasing-kasing karon sa desire ba nga Lord, gusto na ko ni buhaton para sa imong gingarian, no? Kung gisugdan na sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon sa imong kinabuhi, the assurance is he will complete it in your, no? Sa imong kinabuhi. He will complete it, no? He will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, Philippians chapter 3 verse 14, gingon ni Apostle Paul, I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. No? So, mao na ang conviction ni Apostle Paul. Singular conviction. No? I run straight toward the goal to win the prize. No? Yang conviction to win the Gentiles. No? Kita, kung dili inana ka-convince si Apostle, you know what is so amazing, no? Kung dili inana ka-convince si Apostle Paul ba? No, sa iyahang vision, sa vision nga giplant ni Jesus iyang heart. Ngano day, di ba? During sa time nga na-convert siya, no, from Saul to Paul, no, na persecutor to an evangelist, sa iyang conversion, during sa iyang conversion, gistorya sa ni Jesus nga imuhang role karon dili ang luwason ang mga Israelites, ang Jerusalem. Imuhang role is to preach the gospel to the Gentiles. Mo na si Apostle Paul ang gikola na. You know what, igsoon, if dili convince si Paul, no, sa vision nga gitanom ni Jesus sa iyang kasing-kasing, ang gospel dili maabot sa tuwa karon. Di ba? Ang kaluwasan dili maabot sa tuwa karon. Kasi Apostle Paul ang giatasan nga maoy mo carry out sa vision to preach the gospel to the Gentiles. So, inaana na yung effect, igsoon. Inaana na yung grabe nga effect. No? Generational ba? Di ba?
kadugay na nga panahon nga si Apostle Paul, no? Kanus ato 2,000 years ago. But ngano nga ang legacy niya until now naga-exist gyapon. Nga kita Gentiles nakadungog sa gospel. Kita nagapadayon sa work, no? Ang work ni Apostle Paul to reach the world, no, to preach the gospel to all the nations. No, kita ang nagapadayon nato mga Gentiles, no? Inaana day ang result mga igsoon. If kitang tanan, no? If ikaw sa imong kaugalingon ma-convince ka, no, makot ka sa vision. No? Note, they said the greatest tragedy in life is not death but life without purpose. Dunggan ako ni kang Dr. Miles Monroe o kang Rick Warren nga nagsulat ng purpose-driven life, no? That the greatest tragedy in life is not death, no? Ang pinakadako daw nga trahedya sa imong kinabuhi dili daw kamatayon apan ang kinabuhi nga wala day purpose, no? Mo nay giingon nila. But you know what I say to you? The greatest tragedy in life is knowing your purpose but not fulfilling it. Karon nga nasabtan nimo unsay tumong sa imong kinabuhi. Nakuha nimo ang purpose, nakuha nimo ang vision, no? The greatest tragedy na pwede may tabo sa imong kinabuhi is knowing your purpose but not fulfilling it. No? Nga maabot ka sa deathbed, nagulat ka sa imong kamatayon, daghan kay kag regrets. Grabe, no? Mao ni ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa kuba, pero wala gyud ako nabuhat. Dugay na kay si convict si Lord sa kuha nga buhaton ako ni, pero wala gyud ako nabuhat. Hangtod nga naabtan na lang ko karon sa kong taning. Nga wala na kay strength to do the work. No? This is the call of God to you. God has given you the purpose. God has planted the seed, no? The vision in your heart. The thing is, are you willing to fulfill it? No? Let's fulfill it, mga igsoon. No? Let's respond to the call of God. No? And let's proceed karon sa tuang third point. Third point nato, no? Or the third major lesson nga atong ma-learn sa life ni or sa leadership ni Nehemiah. So kani, in the face of oppression, silence is not an option. No? Sa situation daw nga grabe ang oppression, no? Grabe ang mga tao gidaog-daog, no? Igsuon. Stand up in your ground. Do not be silent. Ug mo na gibuhat ni Nehemiah. Ato anang mabasa karon. No? Sa Nehemiah chapter 5 verses 1 to 9, no? In verse 1, about this time some of the men and their wives raised a cry of protest against their fellow Jews. They were saying, "We have such large families. We need more food to survive." In verse 3, others said, We have mortgaged our fields, vineyards, and homes to get food during the famine." And others said, We had to borrow money on our fields and vineyards to pay our taxes. We belong to the same family as those who are wealthy, and our children are just like theirs. Yet we must sell our children into slavery just to get enough money to live. We have already sold some of our daughters, and we are helpless to do anything about it. For our fields and vineyards are already mortgaged to others, no? So ila na daw giprinda, no? Ang ilahang mga kayutaan, ilang source of income, no? Nanay lahi nga na nag-iya. So when I heard their complaints, no, Nehemiah na dunggan niya mga complaints sa mga tao, I was very angry, no? Kani righteous ni nga angry, no? Nga in the face of oppression, dili nga moingon ka nga ay kira na i-comfort nimo mga tao ba? No. You need to be angry. No? This is the righteous angry. This is a righteous act. Nga dili ka malipay nga ang mga tao ginadaog-daog. No? That is the response, no? Mo na first nga response ni Nehemiah, I was very angry. And after thinking it over, no, I spoke out against these nobles and officials. So mao dito, ang mga nobles, ang mga officials dito sa ilahang land sa Israel, mao day ang naga-exploit sa mga tao, no, gipang oppress ang mga tao, no, gipangwartahan. So mao to, I spoke out against these nobles and officials. I told them, you are hurting your own relatives by charging interest when they borrow money. No? So mo to yang giingon sa mga officials dito, no, nga imong ginapasakitan, no, inyong ginapasakitan inyong mga paryente,
no, nagapautang mo, taas kayong interest, no, kung magbaro sila og money. Then I called a public meeting to deal with the problem. In verse 8, at the meeting I said to them, we are doing all we can to redeem our Jewish relatives who have had sell themselves to pagan foreigners. But you are selling them back into slavery again. No mo na yang gipakita sila nga reality ba. No nalingkamot gani ta og panguha sa tong mga kaubanan no nga na slave dito sa foreign land. Nya karon inyo na nilang ginabaligya diri balik sa inyong kaugalingon. No? So how often must we redeem them? And they had nothing to say in their defense. In verse 9, then I pressed further, what you are doing is not right. No, giingnan gyud niya ang mga tao, no? Kana inyong ginabuhat karon di na tama, di na makaayo. Should you not walk in the fear of our God in order to avoid being mocked by enemy nations? No, so I picture dira no nga kig-argue no si Nehemiah sa mga officials. Note, a good leader does not tolerate oppression to the people. Igsoon. No? Nehemiah has the choice to let it slide and just ignore the cry of his people. Yes, na choice si Nehemiah. No, let us always put Nehemiah in the situation na nagid siya choice igsoon. No, nagid siya choice nga pwede ra to niya palampason lang niya. Gilang kay ako ang kuan bitaw kung goal bitaw matukod lang ning kuan ganing wall mo na yung vision di ba nga matukod ang wall. So pwede kay to niya di na niya pakialaman gamay na kay na nga kuan gamay ra kay na nga issue kamo ni sulbad ana no pwede ra kay to niya buhaton unta no to ignore the cry of his people and just focus on the task that God put in his heart. But beyond the physical broken wall there was a brokenness that far exceeds it no beyond sa wall nga iyang gibuild nga gibungkag sa kaaway no naday mas grabe pa no nga ni-exceed pa sa brokenness nga ilang na experience. And we know that and that is the broken spirit of his people that needs mending no nga grabe ka broken ang mga tao wala nay hope no kuan na gani sila sa mga kaaway gipang oppress na gani sila sa kaaway no gibungkag na ilang city no? Tapos ang ila pag yung kaugalingon ng mga katawhan, no, mga parinti ra pagid nila, no. Gi-oppress pagid sila. Inaana ilang situation igsoon, grabe ka broken. Grabe nga brokenness, no? Nga na sila sa situation bang wala na sila hope bitaw. Nga kailangan nila nay tao nga mutabang sila nga makagawas sa situation because even sa ilang kaugalingon di na nila kaya mo gawas. That's the reality, no? Nga grabe nga brokenness in the spirit, no? And we know that Nehemiah's greatest pursuit was not the wall, but the freedom of his people. That's why, dili ma-ignore ni Nehemiah ang panghitabo nga na-oppression sa sulod sa society nila. Because dili manggod ang wall ang iyang greatest pursuit. No? Nga matukod balik ang wall. That's not his greatest pursuit. His greatest pursuit is to liberate his people. No? To set them free from oppression sa foreign land. Nya nakita niya nga sa sulod gina-oppress sila. No? So dito palang daan na ang yang vision ni align dito sa reality. No nga ang mga tao gidaog-daog. Ug mao man akong gusto nga dili sila madaog-daog sa foreign land. Tapos diri na no sa sulod ginadaog-daog sila silang kaugalingon nga mga kaigsuonan, no? So mao to nga dili na man-ignore ni Nehemiah. Ug Nehemiah ning react gyud siya, no? Ni-react gid siya. Nagid siya gibuhat, wa gid siya naging silent igsoon. No wala naghilom-hilom si Nehemiah. You know what? What is so amazing? Gibasa man ko wala na naging part sa preaching nako dire. Wala na part sa sermon, but gibasa na ko ang latter nga parts ba. You know what? Si Nehemiah di man gud siya hari, governor na-appoint siya as governor along the years, no? Nga nagatukod siya sa wall kaya mga tao grabe man siya influence sa mga tao. Pero dili siya ang kaning king sa Israel. Nailahi nga king ang Israel, no? But ang mga tao kang Nehemiah nagatuman, no? So diri nimo makita ba nga dili man gud unta na kaning concern ni Nehemiah, no? Na may king ang kaning ang Israel. Pero ang mga tao sa iya ni duol.
ug siya siyang kaugalingon, wala siya naging silent, igsoon. No, nagid siya gibuhat, nagkanaas gid siya, ug mo to nga iyang gigather ang mga tao, which is ang king round ay pwede mo buhat ato, no? Nga gigather ang mga tao, no? Gipangkasaba niya, mga official pa gito, no? Mga noble, giklaro gid noble and officials, no? Mga high ranking sa ilang nation sa Jerusalem, gipatawag niya ug iyang gipangkasab-an. Kay di na mao inyong ginabuhat. And you know what? In the latter part, unsay response sa mga tao, nituman sila. Kay grabe sila na-remind. Wala sila na-remind or wala sila nahadlok ang Nehemiah. Kay silang kaugalingon, murag level mo sila ni Nehemiah. Wala sila nahadlok kang Nehemiah. Nituman sila, kay na-remind sila sa kahadlok nila sa Dios. No? Giingnan ni Nehemiah diri ba, no? Should you not walk in the fear of God in order to avoid being mocked by the enemy nation? No, na-realize nila, nga bitaw no, ngano din ginamakta sa mga foreign nations. Ngano din gina-oppress ta sa mga foreign nation. Kay even sa tong kaugalingon diri, di man gud ta united. Even sa tong kaugalingon diri, naay corruption nga panghitabo. No? Ug mo na nga gi-allow sa Ginoo nga mahitabo sa inyo ha, kay tungod ang ilang kasing-kasing corrupt. No? So, dito nagkaroon sila realization sa dihang gi-confront sila ni Nehemiah no nga di na mao inyong ginabuhat. No? That is not right. No, kanay inyong ginabuhat karon nga gina-oppress niyo mga poor. No, dili na tama. Giingnan niya, no. Wala gid siya naging silent. Ug ang response sa mga tao, nahadlok sila sa Dios. No? So in Psalm chapter 9 verse 9, no. The Lord is strong, the Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. You know what, igsuon, dili will sa Ginoo nga ang mga tao ma-oppress. No, ang mga tao no nga daog-daogon nga biay-biayon igsoon. No mo na nga kung sa imong experience sa una or katong wala pa ta sa tiilan sa Ginoo no nga natay ginabuli, natay ginagara-gara igsoon kabalo mo kinsa ang ilang defense, ilang stronghold, ang Dios. So meaning ang mga tao nga ginadaog-daog, ang imo din ginakalaban ang Dios day. Kay si Lord ang ilang stronghold. No? So giingon pa in Luke chapter 4 verse 18, no, si Jesus ang mismo, no, the words of Jesus, ingon si Jesus ani, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. No, si Jesus sinaog diri sa kalibutan 2,000 years ago igsoon. No? And one of His vision and purpose, no, is to set the oppressed free. No, ang mga tao nga gidaog-daog sa sistema, nga mga tao nga gidaog-daog sa kalibutan ug sa kaaway, no, pinaagi sa sala, no, nga ma-set free. No? So this is the will of God. So kung makita nato karon sa news igsuon, no, grabe ang corruption no, nga na-expose, no? Masabtan nimo karon nga dili ina will sa Ginoo. So dili na sa mga atheist man gud, no, or nga mga tao agnostic, mga tao nga wala naga-believe sa Ginoo. Ipasangil nila sa Ginoo kung ay tinuod nga Ginoo nganong giallow man sa Ginoo nga nay corruption. Di ba? Nana ang effect sa ilaha. But kita karon nga nasabtan nato na dili na will sa Ginoo ang corruption. No? Ang atong response ani mga igsoon, no, is to not be silent. No? The more nga nagagrabe ang corruption, klarohon lang nako ha kay basig na magwilga na noon dre no. Dili din na mo akong gina-promote, no. Akong gina-promote nga dili ta maging silent igsoon. No? Nasabta nato ganina sa topic nato sa katong second point. No nga ang vision, no nga mo disciple sa mga tao to change the nation, to change the world igsoon. Mo na effect no nga ang mga tao maging righteous sila, ma-influence sila into righteousness. So ang pagiging dili maging silent igsoon, it's to preach the gospel to those people, no? So that these people magkaroon sila kabag-uhan sa kasing-kasing. Nga mawala ang corruption silang kasing-kasing. That's the greatest thing na pwede nato buhaton igsoon, no, against this corruption, no? You are not encouraged, no, nga muwelga ka sa government because wala gyapon gidangatan na igsoon. Madisgrasya pa ka imong kinabuhi, no, maalaot pa imong kinabuhi kung kalabanon imong government. No?
But what is the greatest thing na pwede nimo buhaton karon? It's to preach the word, the gospel to the people. So that ang effect ana igsoon, no, maabot dito sa maabot nga ang mga tao, no, maging united into one vision, no, nga mo preach sa gospel, mo influence sa mga tao, and even maabot sa itong mga governments. Nga na yung mga government official nga ma-elect nga mga righteous, mga Christian, mga born again, no? O dili nila alaw nga ang corruption mag-remain sa government, no? That is di pa nato na makita karon igsoon. It's the same thing kang Apostle Paul. During sa yang time na sige siya preach, no, tukod siya mga simbahan, no? During ato nga time, wala niya nakita unsay dangatan in the future. Nga ang Christianity day mahimo dayng major religion sa tibuok kalibutan. Because ang Christianity sa una nagsugod siya nga kulto, no? Gi-recognize sa Roman Empire as occult, no? Kay naga-against dili same nga teaching sa Greek mythology or sa ilang mythology, mga Norse mythology na. No, gihimo tang kulto, no, ato nga time. And ang mga Christians ginapatay, gina-persecute, no, gamay ra kay ta sa una, minority ta, kita ang minority sa una, Christianity. Wala na nakita ni Apostle Paul, but because he is so convinced of the vision, no, nga naagyon ni dangatan sa unahan kay mo ni ang will sa Ginoo to preach the gospel, no, ang effect 2,000 years after, nahimong major religion ang Christianity. Pwede mo na ito palakpakan ang ginawa. Ha? Inana, di ay. Maybe sa imong kaugalingon karon, kaning gamay na ko nga effort sa pag-serve na ko sa Ginoo, naba ni effect? No? Naba ni effect? Makapangutana ka ba? Kani akong pagsimba faithfully every Sunday, no? Nagasimba gyud ko, no? Nagapaningkamot gyud ko nga makasimba ko every Sunday. Naba ni effect? Sa society, sa kuang life, you know what? Tuganan ta ka sa tinuod. Dako kay nag-effect. Kay ngano day, kanay mo ang faithfully nagasimba ka every Sunday, no? Kana nga faithfulness nimo igsuon, mahimo na nimong sistema sa imong life. Eg maabot sa panahon nga magkaroon kag sarili nga pamilya, madala nimo na sa ilaha nga faithfulness, makita sa imong mga anak, no, nga faithful akong amahan, akong inahan nga magsimba, no? You know what unsa effect? Generation. No, you are impacting a generation. No, nga moabot sa point igsoon nga mag-raise ka og new sets of leaders pohon pinaagi sa imong generation. No? That is the greatest makita nimo, ma-foresee nimo ba nga effect sa Christianity igsoon. Dili lang ni ang effect sa Christianity is just a lifetime. Nga kung mag-end imong life, wala na imong mabilin. Maundang na imong legacy, maundang na imong gipaningkamutan. No. The effect of Christianity is far greater. No? Dili nimo ma-imagine igsoon. Kung unsay impact nga imong ibilin igsoon in just your faithfulness, unsay imong ginabuhat karon for the Lord, faithful ka ana. No? Faithful ka ana. Ang impact ana is generation. No? Think of it, generation. Just imagine right now, no? Imagine na gud karon, yung piyong imo yung mata, ang mga tan-awon nimo ba? Pila ka tao ang pwede magsunod sa kuha after sa kong kinabuhi. Tanawon nimo na. No? Hangtod nga di pa mo balik ang Ginoo. Pila ka mga tao ang pwede mo sunod sa imong kinabuhi. Ayun na lang balansiya imong anak, imong apo sa imong anak, no, apo sa imong apo. Pila ka generation, pila ka mga tao ang mosunod sa imo. Ayun na lang na balansiya kay ngano, naga-reach out pa gyud kag mga tao, no? Naga-preach pa gyud ka sa gospel, no, ga-evangelize pa gyud ka. So kato nga mga tao tanan imo tong balansiyon. Imagine na, no? Ikaw pa lang isa, mega church na ka. Ikaw pa lang isa, mega church na ka igsoon. No? 10,000 gamay ra kay na. Because the impact is not a lifetime. The impact is generation. That is the impact. If you are so convinced, no, sa vision, no? So, karon, the question is, no, balik ta sa tuang topics, no, sa third point na to, katong about the oppressed na, di ta maging silent, no? So muna impact na. No, the question is, who are the oppressed? Kinsa man tong mga oppressed? Kinsa to? Kinsa tong mga gidaog-daog? No? Sa ilang time, ang mga oppressed is the Israelites. No? Mga Jew.
Mga tao nga gi-oppress sila sa Babylonian Empire, mga foreign nga empires, no, and even sa ilang own people gi-oppress sila. But right now, mga tanado sa imong kaugalingon, kinsa tong mga oppress? Sa ato ang time karon, no? Kinsa na nga mga oppress? In John 8:34, no, mo ni tubag igsoon. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. This is the answer, igsoon. Kinsa to mga oppress? Anyone who sin. So pasabot, kitang tanan. Tibok katawhan. No, kay ingon sa Romans 3:23, no, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kinsa datong nakasala, mao dato ang mahimong ulipon sa sala, which is nahimong oppress sa sala. Na nahimo nimong master ang sala, nga kung unsay idikta sa sala sa imo nga nindot kinabuhaton, lami kinabuhaton, ikaw mutuman ka kay tungod oppress ka. That's the idea of oppression. Wala kay choice, no? Mo agree ka sa nagdikta sa imo because you are oppressed. No? So who are the oppressed? No? Anyone who do sin. Kitang tanan igsoon. That's why it's very important to preach the gospel, because by preaching the good news, no, the gospel of Jesus Christ, no, the oppressed will be set free. No? That is the reality. Ngon pa ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesus in Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. In the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. No? At that time, you followed the world's evil way. No? You followed the world's evil way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space. No? The spirit who now controls the people who disobey God. Actually, all of us were like them. No? Oh, klaro gini Apostle Paul diri. Actually, all of us were like them. No? And live according to our natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds, no, nga wala kay choice kung unsay gusto sa imong hunahuna o sa imong lawas, imong buhaton. No, that's oppression. Wala kay choice. That's oppression. No? In our natural condition, we like everyone else were destined to suffer God's anger. And that is the spiritual reality. No? Kitang tanan at some point sa tong life, katong wala pa ta dra sa tiilan sa Ginoo, katong wala pa ta giluwas sa Ginoo sa kangit-ngit, we are oppressed by the great oppressor, which is Satan, the devil. No? So karon nasabtan na nato na gihatagan tag vision sa Ginoo, no, to disciple the people, no, to influence the world. Gihatagan tag vision sa Ginoo. Nasabtan na to karon nga ang object day or ang subject sa tuang vision is ang mga tao. No? The oppressed. No? So we were all once oppressed, kitang tanan, no? Naabot ta sa point sa tong kinabuhi nga na-oppressed pud ta. But by the grace of God, no? Thanks be to God, no, who is rich in mercy and grace, nag-set free ta sa Ginoo from that oppression. No? Following our sinful nature, obeying the schemes orchestrated by the devil, disobedient, no, mo nato ang identity sa una, no, sinful nature, no, obeying the schemes orchestrated by the devil, every temptation, why struggle, buhaton dayon, no? Unlike karon, no, nga nanay temptation, na kay conviction sa imong heart nga dili na ka mo give in. No? Disobedient and in constant rebellion against the authority of God. That is oppression. Inana ta sa una. No, we are so caught, no, by the natural sin sa tuang kasing-kasing. No, nga we are in constant rebellion against the authority of God. But because of His amazing and unfathomable grace, we were rescued by God from death to life through the blood of His Son, Jesus Christ. Maunay gibuhat sa Dios igsoon to set us free from oppression. So right now, God is commissioning us to do the same for these people, for your loved ones, for your family. No? Take note, since we are rescued by God from oppression,
Sumoto, no? God has commissioned us to become the Nehemiah in our generation today. Sumoto na ang gusto ni Lord igsoon. Na in our generation today, you will stand up, you will rise up like Nehemiah, who will not be silent, who will choose, no, to voice, no, nga dili maging silent in the face of oppression. So, to become Nehemiah in our generation today, setting the captives free from the hands of the great oppressor, the devil. No? I want you right now, Igsoon, no? Na i-desire ni mo na, Lord, himo akong like Nehemiah. No? Desire it in your heart. Lord, make me like Nehemiah. Na grabe na ko makot sa vision. No? Ug dili ko maging silent in times of oppression, in the face of oppression. And mahimo kong sama kang Nehemiah, Lord, nga wala ko'y laing source, kuhaan, kadangpan sa kuwang kusog, kundi ikaw lang. No? Desire it in your heart. In Mark 16, verse 15, and He told them, no, Jesus told them, sa mga disciples, go into all the world and preach the good news to everyone. No, maunay gibilin nga sugo ni Jesus igsoon sa iyang mga disciples. Go into the world and preach the good news to everyone. No? So gi-commission ta sa Ginoo igsoon. No, we are encouraged by God. No, we are commanded by God to preach the gospel. In Romans 1:16, Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Make this your conviction. Like Apostle Paul, I am not ashamed. Sige daw, atuwa daw ng kan. Atuwa daw ng sabay-sabay daw tayo na. No? I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. You know what, mga igsoon, no? The moment nga ma-convince ka na igsoon, no? The moment nga grabe ka makot sa vision igsoon, no? People will just be united in your vision too. Kinahanglan lang nato nga mo rise up igsoon. You know what, na lang ko i-share. No, before ko mag-end, murag mo naman ni last, no, word to remember na after. Before ko mag-word to remember, no. So, this week lang, no, nahitabo nga grabe ka shaking sa social media. Even kay mga tao nga wa kailato sa iya, nag-shared post po, no. Dito pa sila nakaila si Charlie Kirk, no, namatay siya. Gipusil siya sa iyang liog. Instant namatay siya. Death on arrival, no. Kabulukan sa iyang ginabuhat. Nag-adto siya sa campus, nag-set siya open debate, and the young goal is to influence, no, the young generation, no, nga mo tuo sila sa Ginoo, mo balik sila sa Ginoo, no, i-love nila lang country. Mo na ang conviction nga gina-fight ni Charlie Kirk Igsoon. Dugay na ko naga-follow ana sa iya, grabe ko na naapektuhan ba. Na emotional ko sa iyang kamatayon. And what is so amazing Igsoon, tungod sa iyang kamatayon, grabe nga conviction akong na-receive sa akong kasing-kasing. No nga ang legacy nga iyang gibilin ba mapadayon. No? And I want you to be like that. Because gingon pa no na ay scholar na naingon, no, the blood of the martyrs is the seed of the church. No? Nga katong mga tao nga gipatay because of their faith igsoon, it will bring more fruit in the kingdom of God. And I want you to receive that conviction. No? Because whether we like it or not, we are in the last days. We are in the last days. Tanaway mong palibot igsoon. Sa France, bago lang, nagwelga na po ng mga tao dito. Sa Nepal, nagwelga ang mga tao dito. Guubot na yun kayo. O sa tuwang time karon, no? Amazing kayo, karon pa na-expose ang grabe nga corruption, no? Sa government. Tanawa guna nimo. Tanawa nimo na. Inana na ang situation sa kalibutan karon. We are in the last days. We are in the last days. No? And whether you like it or not, moabot ang panahon igsoon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, i-confront ka sa kaaway if you will stand for God or to deny His name. Kang Charlie Kirk, nag-una siya. Pero moabot gyapon sa panahon nga mosunod ta sa iya. The question is, are we this convinced of our conviction? No, convinced ba ta? Aning atong ginasudlan, igsuon. No? There's no turning back.
No, kanimong gisudlan karon, the Christianity dili ni siya kanang gara-gara lang igsuon. Dili ni siya nga lingaw-lingaw lang igsuon. Because whether you like it or not, it will come to a point igsuon that you will be confronted of your faith. And the question is, no? Backing down, denying God, is it an option for you? No? Dapat karon pa lang daan sa imong kaugalingon, convince na ka. No? Lord, di ko mobiya sa imo, magkinaunsa man. Because ang kamatayan ni Charlie Kirk, no, is just one of the examples of a martyrdom for Christianity. The 12 disciples of Jesus Christ, no, had the same fate. They are martyred, no, by the oppressors. No? The first Christians sa time ni Nero, Emperor Nero, no, nga gipakaon sa leon because of their faith. But none of them denied God. They were so caught up by the vision. They were so convinced by the gospel that was preached to them. And I want you to be convinced. No? My objective here, wala ko ilaing tumong diri karon igsoon nga naga-preach ko sa inyo ani. It's because I want you to be convinced nga kanimong gisudlan igsoon dili ni lingaw-lingaw. This is the reality. No? After this life, no? After ani nga kinabuhi na to igsoon, makita nato itong mga tao nga gipang martyr tungod sa ilang faith. Makiguban ta sila dito sa langit igsoon. Nga wala nay kasubo, wala nay oppression, wala nay corruption. No? That's the goal. That's your goal igsoon. So karon sa imong kaugalingon, no? Convince yourself. No? Catch the vision igsoon. Let's catch the vision. No? To preach the gospel, to disciple people, and to impact the world, to change the world. No? Word to remember, we are called by God to be the Nehemiah in this generation. Lifting up our supplication to God for all the people. No? I pray na to ang mga tao nga nasuod na to, no? Nga wala pa dira sa tiilan sa Ginoo. Fulfilling the purpose that God planted in our hearts, and setting the captives free from oppression. If we Christians are caught by this vision and will boldly proclaim the good news, our city, our country, and even the whole world will see the great revival. No? Gusto ba ta na mga igsoon? No? I encourage everyone to stand.